Sige po, tayo po ay manalangin. Patuloy po tayong sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Let us pray. Aming Panginoong Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa patuloy na nararanasan namin na pagsama mo sa pagsamba po namin ito. Nawa Ama, katagpuin niyo po kami. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin at wala ka pong hahayaan, Panginoon. Isa man sa amin ay uuwi na walang natutunan. Bagkus, Panginoong Diyos, alam po namin na kami po ay inyong pupuspusan ng iyong presensya, ng iyong salita, Panginoon, na amin pong mapanghahawakan sa buhay namin, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Sama-sama po kaming itataas ang pangalan mo. Paparangalan ang pangalan mo at kikilalanin na ikaw ang aming Panginoong Diyos, ang aming tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Your name, knowing well that us begin to worship, will be blessed because we came, oh Lord, will be blessed because we came. As we gather, as we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name.
knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came, oh Lord. We'll be blessed because we came. Kung sa ngalan mo, kung sa ngalan mo kami magsama-sama. Tayo po tayong lahat. Kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga bupalain. Minsan pa po kung sa ngalan mo kami magsama-sama. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin ay iyong pagpalain. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Say it, church. Niya ay wala wawakas, at ito'y laging bago bawat umaga. Tapat ka dakila, O Diyos, dakila sa... Minsan pa po, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Gaya niya ay di nagwawakas, at ito'y laging bago bawat umaga. Tapat ka't dakila, O Diyos, tapat ka sa lahat. Dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Dakila sa... Salamat sa katotohanan ito, Panginoon, na ang pag-ibig mo sa amin ay hindi nagbabago. Ikaw ay dakila sa bawat tao, Panginoon. At sa umaga nga pong ito, O Diyos, kinikilala namin ang mga katotohanan ito sa lugar na ito, sa puso namin, sa isipan namin, Panginoon. At ibinibigay ang taos-pusong pasasalamat, pagpupuri at pagdiriwang sa iyong kabutihan sa araw na ito, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kami po ay samahan mo sa aming pagsamba, at ikaw ang patuloy po naming maitanghal sa lugar na ito, aming Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maaari po ba natin kamustahin yung bawat isa sa atin kung okay lang ba? Okay ka lang ba? Kung may problema ka, pwede mo siyang sabihin sa akin. Pero, syempre, hindi yung confidential, di ba? Yung church.
As we sing this song, itong song na to, nire-remind tayo to trust God and live confidently. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. And huwag tayong papaapekto sa kung ano isipin ng iba. Because our true identity is what God says about us. God always welcome us in His family. Come on, church. Sing this song as we glorify Him. Who am I that the highest King would welcome? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who does set free? Oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last at the highest King would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free. Oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. With us He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am.
In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Oh, the sun sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Amen. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Malaya po tayong pumalakpak, sumayaw, umawit habang inaawit ang awiting ito. Let's go, church! Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Bring holy thunder and leave us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would spare my pain, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, 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 oh. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. The Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain.
Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, 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 oh. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Yeah. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Yeah. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, it's love. How can it be? Na 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 Patuloy po nating awitin ang Panginoon. Gaya ng patuloy niyang pagbibigay lakas sa atin. Yung success mo, yung miracles na nangyayari sa buhay mo. Dahil sa Lord yan. Hindi natin kaya lahat without God. Kaya nararapat lamang na we give all the glory to Him. And let's go, church. Let's sing this song as we glorify Jesus Christ.
That gift of grace is Jesus, my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is done, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need, His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Though the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No faith I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. All the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. Day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus.
complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yes, Father God. Panginoon, dahil sa iyo, Father God, nararanasan namin yung mga magagandang experience namin, Panginoon. Mga success namin. Yung mga miracles, Father God. Dahil sa iyo yun. Dahil hindi naman namin po kaya kung wala kayo. Father God, patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, dahil sa patuloy yung pagtanggap sa amin, Panginoon. Sa patuloy yung pag-welcome, Father God, sa amin. Yes, Lord, hindi namin deserve. Pero, Panginoon, patuloy nyo kaming tinatanggap, Father God. Patuloy nyo kaming inilalapit, Father God, sa paanan nyo. Sa buhay nyo, Panginoon. Father God, maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay kalakasan sa amin, Panginoon. Sa pang-araw-araw naming buhay. Father God, wini-welcome ka po namin, Panginoon, sa church na to. Naway, Panginoon, i-lead niyo po kami, ikaw po, Panginoon, na maging sentro, Father God, ng aming pagsamba. Lord, itago niyo po sa inyong likuran ang magbibigay mensahe, Father God, sa amin. Father God, alisin niyo po muna, Panginoon, yung mga bumabagabag, Panginoon, sa isipan namin, Father God, upang yung message, Panginoon, na gusto niyong iparating sa amin, Panginoon, na aming maintindihan at may apply namin, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay. Panginoon, maraming salamat sa mga blessings na patuloy niyong pinapagkaloob sa amin, Panginoon. Patawad din, Father God, sa mga kasalanan na paulit-ulit namin nagagawa, na malayan man po namin, Panginoon, o hindi. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, sa presensya po ng inyong banal na Espiritu Santo. Amen. Papuring palakpak po para sa ating Panginoon. Niling ko po na lahat tayo muling tumayo sa pagbasa sa bahagi ng banal na kasulatan natin pong pagbubulay-bulayan. Sa aklat ng Roma chapter 12, verse 16. Romans chapter 12, verse 16. Ganito po ang kanyang sinasabi. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Basahin ko po siya sa Tagalog. Romans chapter 12, 16. Sabi po niya, magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo sa lahat ng mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang mga salita, ganun din po ang pagkakarinig ng bawat isa po sa atin. Amen. Amen. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Tayo po maupo sa presensya ng ating Panginoon. Pakinggan natin ang mensahe ng awitin po na ihatid sa atin ng mga bata po natin.
keeps me singing along. When I am glad or even when sad, Jesus keeps me singing along. Oh, Jesus is my song. Jesus, aking awit. Jesus ay aking awit, natatanging himig. Jesus keeps me singing along. When I am glad or even when sad, Jesus keeps me trusting along. Jesus is strong. Jesus keeps me. Face the rainbow. Yan, purihin po ang Panginoon sa message na yon ng mga bata. Jesus keeps me singing along, walking along. No? Si Jesus ang aking awit. Yan, yung sinasabi po ng song na ito. Si Jesus ang natatanging himig. No? Siya ang buhay ng bawat isa po sa atin. And praise God po sa buhay ng atin pong mga anak na nag-render sa atin ng mensahe ng awitin po na ito. Katulad ng inawit natin kanina sa atin pong worship song, it's not us. Ano po? It's not I, but Christ who is in me. It is true Christ na kumikilos, gumagawa sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya tayo nakagagawa, kaya tayo nagtatagumpay sa buhay natin ay dahil sa pagkilos, kabutihan at biyaya ng atin pong Panginoong Diyos sa atin pong mga buhay. Pwede po ba nating parangalan ng palakpak na malakas ang atin pong Panginoong Diyos? Ngayong umaga po na ito, good morning po sa ating lahat. Pwede pong iyuko natin ulit yung ating mga ulo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa napakagandang umaga po na ito na inyo pong muli pinagkatiwala at ipinaparana sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay muli makapagtipon upang sama-sama na purihin at sambahin ang iyong pangalan, Panginoong Hesus. Samahan niyo po kami sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu. At itinatalaga po namin ang aming buhay mula sa aming pakikinig, pagtanggap, at pag-apply nito ng iyong mga salita na amin pong mapagbubulay-bulayan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Amen. Ulitin ko po yung ating text. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous, be strong, and do everything in love. Ito yung ating text last Sunday. Tama po ba ako? Sino po nakakaalala sa inyo ng message last Sunday? Yung 4 na bagay. Yung tinatawag po natin na structural integrity, kung paano natin i-build yung tahanan po natin doon sa tinatawag natin na godly home. No? So, I believe na tayo po ay tinuruan ng Panginoong Diyos last Sunday paano mapapanatili yung integridad ng buhay natin, whether sa personal o sa tahanan po ng bawat isa sa atin, at kung paano makikita ng mga tao na yung atin pong tahanan ay isang makadiyos na tahanan. No? And there are 4 points o 5 points na tinakal po natin, ipinaalala sa atin ng Panginoong Diyos. Kung hindi nyo po naalala, let me remind each and every one. No? Number 1 po, be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous, be strong, and do everything in love. So napakahalaga po nito. These are truth na kinakailangang dinadala natin every day
sa buhay po natin, especially po sa loob o sa labas ng atin pong mga tahanan. Nananatili tayo na nagbabantay, no? Let us be on our guard. Hindi natin hinahayaan na pumapasok ang kaaway sa buhay natin. May ginagawa ang kaaway sa tahanan po natin. Let us stand firm on what we believe. Yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, yung ating mga narinig na at natutunan, patuloy tayo na maging matapang. Let us be courageous, no? Na sabihin kung ano ang katotohanan, ipaglaban kung ano ang katotohanan, manatili tayong matatag, matibay, ano man ang bagyo na dumating sa buhay po natin, and everything, let us do it in love. Lahat gawin natin sa pundasyon po ng pag-ibig. Yamang ang Diyos ay pag-ibig at ang lahat ng kumikilala sa ating Panginoong Diyos ay kinakailangang umibig katulad ng pag-ibig ng ating pong Panginoon. So praise God po dahil God has reminded us sa mga bagay po na ito. Lagi po nating naririnig, we are on the end of the ages. Marami na tayong nababalitaan na mga kalamidad, mas dumadami ang mga kalamidad, mas nagiging magulo ang mundong ginagalawan po natin, mga kapatid ko kay Kristo, at kinakailangan ang 5 mga bagay na ito ay patuloy po nating tinataglay at binibuild sa loob at labas ng atin pong mga tahanan. Sa isipan, sa puso ng bawat isa po sa atin, ng ating mga mahal sa buhay, upang pagka dumating po ang panahon, mga panahong hindi natin inaasahang mangyayari po sa atin, nakahanda tayo kahit na tayo po ay humarap sa kamatayan. Kasi pagka dumating po ang mga kalamidad, Kristiyano ka o hindi, po pwede kang madamay sa mga bagay po na ito. Amen po? Oh, so praise God. Ngayong umaga, let's meditate on this theme, harmonious Christian life. This is still building a godly life, mga kapatid ko. Base po doon po sa text natin na sinasabi sa atin ng atin pong Panginoong Diyos sa aklat ng Roma, this is a direct command ng Lord sa buhay po nating lahat. Bilang isang iglesia, ano po sabi niya? Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipagpalagay na kayo'y napakarunong. Pagbulayan po natin ito, mismo doon sa sinasabi ng text sa buhay po ng bawat isa sa atin. There are 4 points na titingnan po natin. Number 1, let us all live in unity and harmony. Yun po ang sinasabi nung text po natin. Magkaisa kayo ng saloobin. No? Magkaisa tayo ng saloobin. We are instructed to share the same attitude. No? Mutual understanding na tinatawag po natin. Peace with one another, creating a supportive church and community body. Tingnan niyo po nga po yung inyong katabi. Ano ang tingin mo sa kanya? Ngayon po, anong tingin mo sa katabi mo? Pagdating sa physical, po pwedeng sabihin mo, ang ganda naman nito. Ang pogi. No? Ang ganda. Ano po? Mabait. Or on the other side, medyo masungit. No? Kasi hindi natin may kakaila yung ganong karakter po natin. May good side tayo, meron ding dark side. Kumbaga, may good side, may bad side. Pero, when it comes to spiritual na paningin, yung katabi mo ay kapatid mo kay Kristo. Amen po? No? Yung katabi mo, left and right, nasa likod, nasa harapan, kapatid mo yan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. So, ibig sabihin po, lahat tayo magkakapatid sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. And dahil magkakapatid po tayo, merong isang instruction ng Lord sa atin. Ano po? To share same attitude. What is our attitude in worship? What is our attitude when it comes to ministry? What is our attitude when it comes to other people? Meron ba tayong mutual understanding sa bawat isa? Meron bang love? Meron bang forgiveness? No? Do we have peace with one another?
No? Napakahalaga po nito kasi magkakapatid tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Pagka ito na-establish, mga kapatid ko, sa loob ng church na to, I believe na-establish din ito sa tahanan. Basically nga, dapat noonang na-establish ito sa loob po ng ating tahanan. Amen? No? Creating, sabi po niya, a supportive church and community body. So, yung community na ito, merong mutual understanding, merong same attitude, may peace with one another, we support one another. Hindi tayo nagkakagat-kagatan sa bawat isa. We create a supportive community. No? Hanggat kayang tumulong, tumulong. Hanggat kayang samahan ang kapwa, nabibigatan, tulungan, buhatin. Ano po? Yun ang instruction sa atin ng Panginoong Diyos. Magbuhatan kayo sa bawat isa. Magkaisa kayo. There should be unity and harmony sa loob ng ating tahanan, sa loob din po ng iglesyang kinabibilangan ng bawat isa po sa atin. Sabi po niya sa Psalms 133 verse 1, Behold how good and pleasant it is when brothers. Sino po yon? Tayo yon. Dwell together in unity. Behold, sabi po niya, how good, how pleasant it is. No? When brothers dwell together in unity. May pagkakaisa, may pagkakasundo. This is God's command sa buhay po natin. Pangalawa, avoid pride and haughtiness. Ano po sabi ng text natin? Huwag kayong magmayabang, sa halip, makisama kayo sa mga dukha. No? Etong buwan na ito, ipinagdiwang ng marami ang tinatawag nating Pride Month. Ang question, is pride to be celebrated? No? Is pride to be celebrated? Actually, ang sabi ng Lord, do not be proud of yourself. Reject pride. Pero ang ginagawa ng mundo, they celebrate pride. No? It warns against looking down on others. Okay po? Elevating oneself. No? Kasi pagka ang tao nagiging proud sa sarili niya, he will look down on others. No? They will be preoccupied with worldly prestige. Mas nagiging mahalaga sa kanila yung palakpak ng mundo, okay po, kahit na nakakatapak sila ng ibang tao, because mas nagiging mahalaga yung tinatawag na pagmamahal sa sarili. Pero dito po, ipinapaalala ng Panginoong Diyos sa akin at sa buhay ng bawat isa po sa atin, sabi niya, huwag kayong magmayabang. Avoid pride. No? Let us not look down on other people. Kaya nga, tinignan natin ang bawat isa, kapatid kita, no? Kapatid mo ako, okay po? No? Yung mga tao, kahit mga unbelievers yan, sila ay bahagi ng creation ng ating pong Panginoong Diyos. Okay po? Dapat makita natin ito para yun pong tinatawag na moral decay last Sunday na nangyayari sa panahon natin ngayon ay ma-lift up pa rin natin. No po? Yung morality ng tao. Maging kabahagi tayo sa pagpapalaganap at pagpapalago ng kaisipan ng puso na nagiging matuwid, hindi lamang sa harapan ng tao, kundi lalo tigit po sa harapan ng atin pong Panginoong Diyos. No? Kaya tatanggalin talaga natin sa buhay ng bawat isa sa atin yung iniisip natin na tayo ay mas marunong kaysa sa iba. Na nagbibuild sa atin, sa ating mga sarili, sa ating puso at isipan na higit tayong mas mahalaga kaysa sa iba. Higit tayong importante kaysa sa iba. Let us avoid pride, mga kapatid ko. Ang sabi sa Proverbs 16 verse 18, pride goes before destruction and haughty spirit before a fall.
Anong nangyari kay Satan, which was called Lucifer? No? Nung nabuo sa kanya ang pride, nagsimula niyang isipin na siya ay pupwedeng makapantay o makahigit sa Diyos na lumikha sa kanya. And what comes next? They rebel against God. At ano ang naging consequences niya? Tinanggal sila ng Panginoong Diyos sa kanilang kalagayan at itinapon ng Panginoong Diyos. At kailanman ay hindi na nakabalik doon sa dati nilang kalagayan sa harapan, sa paanan ng atin pong Panginoon. So hindi po pwede na ang mga Kristiyano, nabubuo sa kanila yung pride. Actually, nalungkot ako doon sa post ni Lester kanina. Doon po sa GC namin sa Alab. Ano po? Even sa panahon talaga natin, even church workers na, they promote Pride Month. No? Mga papastor, mga church ministers, they promote Pride Month. Kaya ang malaking tanong talaga dito, is pride to be celebrated? No? Doon pa lamang sa prinsipyo niya, mga kapatid ko, hindi na po pwede. Kaya nga, sabi ng Panginoong Diyos, no, reject pride, avoid pride. No, sa halip, sabi niya, no, makiisa kayo sa mga dukha. Tumulong kayo sa mga nangangailangan. No, number 3, associate with the lowly. We are encouraged to welcome menial tasks, relate to ordinary people, and engage with those who are struggling or hold lower positions in society. Ano po sinasabi niya? Tayo bilang mga Kristiyano, mga kapatid ko, ay kinakailangang nagpapakumbaba at bumababa upang abutin yung mga nasa ibaba. Let us all remember, ang naging sistema ng ating Panginoong Diyos, nung siya ay mag-minister, mga kapatid ko kay Kristo, ang inabot ng Panginoon ay yung mga nasa ibaba. Hindi niya isinet aside yung mga nasa itaas. Kaya nga po si Dr. Luke, naabot din ng Panginoon di ba? No? Si Apostle Paul, na maganda ang kanyang katayuan, maganda ang economic life, meron siyang authority from the Roman government para usigin yung mga Christians during his time. No? Sila yung mga nasa authority, pero hindi sinet aside ng Panginoon. Pero binigyan din ng atin pong Panginoong Diyos, yung mga Kristiyano dapat nakiki-engage, no, doon sa sitwasyon ng mga nasa ibaba. Ibig niya sabihin, tayo pong mga nakakaangat, tayong mga medyo economically, no, okay yung buhay natin, we do not actually struggle on material na bagay or resources sa buhay po ng bawat isa sa atin. We need to go on a lower situation para maabot po natin yung mga, ano po sabi ng text natin? Yung mga dukha. No? 1 Corinthians 11 verse 1. Sabi po niya, imitate me, sabi ni Apostle Paul, just as I also imitate Christ. Gayahin niyo ako katulad ng paggaya ko, no, kay Kristo, sa ating Panginoong Jesucristo. At alam po natin, basically, ang naging buhay ng ating Panginoong Jesucristo, inabot niya lahat ng tao. Hindi siya nagkaroon ng VIPs. Hindi niya inabot yun lamang mga mayayaman, yung mga may otoridad. Inabot niya kahit yung mga nasa lowly na tinatawag po natin. No? Dapat pantay-pantay ang paningin upang maging katulad tayo at kalarawan tayo ng atin pong Panginoong Jesucristo. Sa loob ng tahanan, dapat pantay-pantay ang paningin natin sa ating mga anak. Pagka marami tayong mga anak, amin po, walang favoritism. No? Sa amin, ang pinaka-paborito lang talaga namin, si Faye. Kasi wala nang iba Ano po, parang siyempre,
Pero pag nagagalit din, sa kanya din. No? Pero kapag ka may mga kapatid yan, wala tayong favoritism. Tama po? Pantay-pantay. Kahit sa loob ng church, wala din tayong favoritism. Pantay-pantay. Kasi we need to imitate yung wisdom ng ating Panginoong Kristo nung nakimingle siya, nung sama siya, ano po, no? Sa mga tao. Dukha man ito o mayaman. Let us love every person, mga kapatid ko. No? Binigyan din ng ating Panginoong Diyos, love the most yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Sila yung mahalin mo. Ano po? Ng lubos. Pero hindi naman siniset aside ng Panginoon na hindi natin mamahalin yung mga ibang tao na hindi mananampalataya. We need to love them pa rin. At maramdaman po nila sa atin yung pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. And lastly, sabi po ng text natin, do not be wise in your own eyes. This phrase encourages humility. It encourages humility. Let us all humble down, advising against intellectual arrogance. Alam niyo po yung intellectual arrogance? Yung kaisipan na, I am better than you. No, I am smarter than you. Mas magaling ako kaysa sayo. Nakakarinig kayo na mga ganong kataga, hanak sursurwan, mas nalaingak kaysa ken ka. No? Mas may pinag-aralan ako kaysa sa iyo. No po? No, sabi ng text po natin, sa akin at sa ating lahat, wag nating ipagpalagay na tayo ay runong. Self-sufficiency. Parang all-knowing tayo lagi. No? Relying entirely on our own understanding rather than seeking broader wisdom. Kaya nga sabi po niya sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge God. Proverbs 3:7, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. So, para tayo po, napapanatili, lalaki po ako, napapanatili natin yung ating integrity sa sarili natin at sa loob ng ating tahanan at sa ating sambahayan, sa iglesia po na ito, let us not be wise in our own eyes. Ang sabi po ng scripture, ang nagpapakababa, itinataas ng Panginoon. At ang nagmamataas, ibinababa ng atin pong Panginoong Diyos. Amen po? So God is reminding us right now, so we can build a godly home. We can build a godly family sa loob pa rin ng ating church, mga kapatid ko. Let us possess itong 4 na bagay na ito na pinapaalala ng Panginoong Diyos sa atin. Let us maintain unity and harmony. Let us avoid pride and haughtiness. Let us associate with the lowly at do not be wise in our own eyes. Dalhin po natin ito, paglabas natin sa 4 na sulok ng iglesyang ito so we can build and nurture a godly home and a godly community habang tayo po ay nabubuhay. Let us bow down our heads and let's pray po. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong patuloy na biyaya at pagpapala sa amin. At patuloy na pagpapaalala sa amin, Lord God, na kami bilang mga anak mo, magkakapatid, mula po sa aming mga tahanan hanggang sa aming pamilya sa iglesia at sa komunidad, ay patuloy na yakapin ang pagkakaisa, ang pagkakasundo-sundo, ang pag-ibig, ang pagpapatawad, Panginoon. Patuloy kami na maging
huwaran katulad ng amin pong Panginoong Kristo na ipinaalad din po ninyo sa amin sa pamamagitan ni Apostol Pablo, Panginoon. Lord, help us to avoid and reject pride upang hindi mabuo sa aming isipan yung pagmamataas, thinking na kami ay nakahihigit kanino man, Panginoong Diyos. Kundi patuloy po na diligan mo sa aming mga puso ang pagpapakumbaba at ang pagpapakababa, aming Diyos. At patuloy na gamitin niyo po ang aming mga buhay upang abutin ang mga nasa laylayan, Panginoon, ang mga dukha, ang mga nangangailangan, na hindi po isinet aside ang mga nasa may kapangyarihan, ang mga mayayaman, Panginoon, sapagkat nais niyo po na ang lahat ng tao ay makaabot sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. At pagpalain niyo po kami upang kami po ay maging kabahagi sa bagay po na ito. Ganon din po, turuan mo kami, tulungan, Panginoon, na patuloy na dumipende hindi sa sarili naming karunungan, kundi sa divine wisdom na nanggagaling po sa iyo, aming Diyos. Upang higit sa lahat po, ikaw ang magningning, ikaw ang makita sa aming mga buhay, and our homes will be godly. Our church family will be more godly, Panginoon. And we can share it, extend it sa community na amin pong kinabibilangan, O Diyos. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Piniling ko po kay Chops at kay Hiro, kuhanin po muna natin yung atin pong special offering para po sa ating church vehicle. This is last Sunday. Ipagalaw po natin yung ilang resources po natin para sa atin pong church vehicle. Pautin. Ngayon naman po, ang paghahandog natin ng atin pong mga ikapo, pangako, at mga iba pang mga handog sa dambana ng atin pong Panginoong Diyos. Ayan, so maraming salamat, Pastor, sa mensahe ng buhay na inyo pong ibinahagi sa amin. At dahil dyan, walang pagsambang, walang paghahandog. So, let's all give our offerings to the Lord. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili.
isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling ko. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ngayon binigay sa akin. Tayo po tayo magtumay lahat at kantahan po namin ating Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng biyaya at pagpapala na inyo pong ibinuo sa amin sa nagdaang isang linggo. Kinikilala po namin ng lahat po ng ito ay nagmula ng galing sa iyo, Panginoon, kaloob mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. At salamat sa panahon na ito upang kami din po ay makapagbalik, Panginoong Diyos, ng mga bagay po na ito bilang tanda ng aming pagsunod at pasasalamat at pagkilala na Ikaw, Panginoon, ang nagpro-provide ng lahat po sa amin. Inihahandog po namin ito, lakip nito ang amin pong mga puso at buhay, Panginoon, upang inyong pong pagpalain at magamit sa iglesyang ito at sa iba't ibang mga ministeryong ipinatong mo sa aming mga balikat, Panginoong Diyos, at sa iglesia pong ito. Handog namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Tuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Sa kabutihan niya na binigay niya sa atin. Patuloy po nating alalahanin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Hello.
love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have been in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me.
the goodness of God. It is God's grace and goodness. We are able to maintain unity, avoid pride, fellowship with the lowly, and not be wise in our own eyes. Lahat ng ito ay dahil sa biyaya mo, Panginoon, sa amin pong mga buhay. And alam po namin, Lord, kaya naming gawin ang 4 na bagay na ipinaalala niyo po sa amin ngayong umaga po na ito. So we can maintain integrity in our personal life, in our home, and in your church, Panginoong Diyos. Lord, salamat po sa paalala mo sa aming lahat ngayong umaga po na ito. So we can live with all our lives, all throughout ng buhay po namin, a godly life, Panginoon. A life that pleases you, Father. A life na nag-glorify yung iyong pangalan, Panginoon. A life, Panginoong Diyos, that exalts and magnifies your name, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Sa mensahe niyo po sa aming lahat, salamat sa oras na binigay niyo po sa amin upang kami po ay magtipon, makinig ng iyong mga salita, awitin ang mga makalangit na mga awitin na nagpapaalala rin sa amin, Panginoon, na ikaw ay mabuti. Ang lahat ay nagagawa namin dahil sa iyo. Kinakailangan naming magpasalamat sapagkat ikaw ang nagpro-provide ng lahat ng bagay po sa amin, Panginoon. At namatay ka para sa amin upang tubusin ang aming mga kasalanan, hanguin kami sa kadiliman, at gawin kaming tagapagmana ng iyong kaharian, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng revelation niyo sa amin sa umagang ito, sa araw po na ito. Naniniwala po ako, Father, in Jesus' name, na meron ka pang mga i-reveal po sa amin sa maghapon na ito. On our personal life, kahit na nasa tahanan kami, Panginoon, kasama yung aming sambahayan, Panginoong Diyos, o nasa labas man po kami, Lord, meron kang i-reveal sa amin, Panginoon. Give us a heart, Panginoon, a sound heart, a sound mind, na handang patuloy pong makinig, pakinggan ang iyong mga revelation sa buhay po ng bawat isa sa amin. At lalo tigit, Panginoon, give us the courage and boldness para sundin ito ng may katapatan at katapangan para sa iyo, para sa amin pong Panginoong Jesucristo. Lord, I pray anointing sa bawat isa po upang magawa naming ibahagi ang iyong mga salita, ang good news. Patuloy kaming maging tagapagturo. Patuloy kami na maging huwaran. Patuloy kaming makitaan ng karakter ng amin pong Panginoong Jesucristo. Upang ang lahat ng taong makakasalamuhan namin, Panginoon, lalo na po yung mga unbelievers, O Lord, matignay ti puso da apo. Makita ka po nila sa aming buhay. Na ang buhay namin ay totoong nagbabago, na tra-transform into the image ng amin pong Panginoong Jesucristo. At marami pa kaming mga kaluluwang madala sa iyong paanan, Panginoon. I pray and I declare blessing sa bawat tahanan ng iyong mga anak, Panginoong Diyos. Mula sa tahanan, bahay ng mga batang hindi kasama ang kanilang mga magulang, ng mga young people, Panginoon, at ng mga parents na nandito, Lord, I declare anointing to them, Father, especially parents, Panginoong Diyos, upang sa aming mga magulang magsimula at dumaloy ang kaligtasan, Panginoon, sa amin pong sambahayan. Bless niyo po kami, i-bless mo po ang church na ito.
At muli, pagsamahin mo kami kasama ng iba pa naming mga kapatid sa pananampalataya na hindi po nakadalo sa sandaling ito next Sunday, Panginoon. Upang sama-sama muli kami na magpuri, umawit, tumanggap ng mensahe mo at ng banal na komunyon sa iglesia mong ito, Panginoon, at maparangalan kang patuloy hanggang sa iyong muling pagparito, aming Diyos. Turuan mo kami na laging manalangin, turuan mo kami na laging mag-meditate sa iyong mga salita at ipaglingkod ang buhay namin upang hindi po ito masayang, Panginoon. Provide us our needs every day, Father, and heal our diseases and sicknesses, Lord. In Jesus' mighty name. Salamat po. At ang mga activities na gagawin namin within the week, Panginoong Diyos, itinatalaga po namin lahat. Salamat sa praise team and salamat sa bawat isa na naandito who worship you in spirit and in truth, Panginoong Diyos. All these things ay hiling po namin, pasalamat namin, and offer po namin sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay, sa biyaya at presensya ng iyo pong banal na Espiritu. Lahat po magsabi ng Amen. Amen. Taas po natin ang ating pong mga kamay. Tanggapin natin ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Mula sa lugar na ito hanggang sa pag-uwi ninyo sa inyong mga tahanan. Dalhin ninyo ang kaligtasan, ang biyaya, ang kapayapaan at ang kagalakang nagmumula sa ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo upang tayo ay makapaglingkod ng may kahusayan, kagalakan at katapatan sa ating Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Go now in peace. Never be afraid. Amen. God will go with you each hour of every day. Go now in faith, steadfast, strong and true. He will guide you in all you do. Go now in love and show you believe. Reach out to others so all the world can see. God will be there, watching from above. Go now in peace, in faith and in love. Amen. 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 Isang malakas sa papuring palakpak po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Manatili po tayo nakatayo. Awitin po natin ang ating pong victory song. Let us sing papuri kay Yahweh. So yan, hindi po tayo pwede umuwi hanggat hindi nababanat ang ating mga boto-boto. Kaya naman, church, ibigay po natin yung best natin sa pamamagitan ng pagsayaw at pagkanta sa awiting ito. Papuri kay Yahweh.
nagpupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Maawit sa pupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Pagpapalay bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Isigaw ang lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Pagpapalay bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Ang ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Papuring
Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Sige po, mapo tayo sandali. Let's have our announcement po. Yan, those who will assist next Sunday, July 5, bilingin po natin kay Brother Kaiser, si Sir Erich at si Sir Jenny Rose ang atin pong acolytes. At ang choir po natin, mixed choir po. Lahat po ng gustong makichoir, please join us po and join us po sa atin pong prayer meeting. Ang atin pong family devotion ay will do it outside pa rin po. On Tuesday, hilingin po natin sa family po ni Kuya Mayong, pwede po nating isama sa devotion, yun pong mga workers po ninyo sa rice mill. Okay po. And then on Wednesday po, nasa San Jose po kami, doon kila Sister Sila. Doon po ang family devotion din naman sa family po nila on Wednesday ng 5 p.m. before yung atin pong prayer meeting. Okay po? Ang BS po natin, it will be on Thursday pa rin. Paumanin po noong Thursday. Hindi maganda yung aking pakiramdam, so we move it on Friday. Pero itong week po na ito, Thursday po ulit tayo, God willing po. And ito po yung atin pong financial report. As of last Sunday, we have a total of 14,704. Nakikita niyo po ba? Paki-check na lang po yung inyong mga names, mga kapatid. Yan. So, we have a special offering din po sa atin pong mga estudyante, amounting 1,150. Okay po? And on next Sunday po, meron tayong special council meeting as per approve po ng atin pong council. Last na nag-meeting po ang council, July 5 after po ng atin pong service po ito. Okay po? Kasi meron po tayong committee na create. I believe doon po natin iyon i-create. Tapos yun pong ating church vehicle policies po regarding sa if ever man po na gusto natin siyang i-rent, mga kapatid ko. Pero habang wala pa po yun, pwede na po ninyo actually magamit ang mga church vehicle po natin, especially po if you have an emergency cases. So it was approved po ng ating council last meeting din po na pwede natin gamitin ang atin pong mga church vehicle, whether yung van po natin o kaya yung L300 on an emergency basis. Okay po, kunwari, need nyo pong itakbo sa ospital, na po, inform nyo lang po kami. Okay po? Pero, ang expenses po, pagdating sa krudo po niya, sagutin nyo na po. Okay po? Ang ipro-provide po ng church ay yun pong availability ng vehicle po natin if magpapatakbo po kayo sa ospital or magpapasundo po kayo sa ospital. Okay po? So, other po doon, regarding sa rent po niya, ibaba po yun ng council after po ng special council meeting po ng council on Sunday. So, maglalagay na po kami ng mga ranges doon po sa mga biyahe kung saan nyo po i-rent yung mga church vehicle po natin. Okay po? That will add po doon po sa maintenance ng atin pong mga sasakyan. Okay po, yung kanilang mga monthly maintenance o kaya yung mga change oil, mga ganun po. Basta pang maintenance ng ating sasakyan po, doon natin ilalaan po yung mga income ng mga church vehicles po natin. So it was set aside sa atin pong church fund. Although ang church fund po, meron siyang nakalaan talaga sa church vehicle maintenance. Okay po? So, panalangin po natin ang patuloy na kaligtasan po nating lahat. Okay po? And see you again next Sunday. Sabihin mo sa katabi mo, see you again next Sunday. Okay po? Sige, hilingin po natin sa atin pong mga acolytes na patayin po yung ating mga kandila sa altar. Sige po, tayo po tayong lahat.
Sige, sabay-sabay po tayo. Let's bow down sa atin pong Master and Lord. Amen. Yan. So, good morning po sa ating lahat. See you again next Sunday. Panalangin mo yung katabi mo, yung nasa left, yung nasa right mo, within the whole Sunday po. Sama natin ang bawat isa sa panalangin. Okay po? So, next week po ang meeting po ng atin pong church council. Awitin natin, I love you with the love of the Lord. Habang tayo po ay nagkakamayan at nagbabatian sa bawat isa. Yes, I love you with the love of the Lord. With the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in it the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Panginoon, o mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Mahal kita sa Panginoon. Sa Panginoon, Panginoon, nakikita ko kalwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. God bless everyone po. God bless you po. Yung clicker, hindi si Mambot. God bless po. Big ng apo nila. Oh. Danda yan ah. God bless po. God bless you na ko. Apo, Martes po ng 5 p.m. po after work. Oray 30 minutes lang kasi bago da kwa no mabalin tayo ngay gather isuda. Apo, Tuesday po, Jay. Thank you, Manong. God bless ako. Bursa ate. Ay. Si Mama wala. Okay, God bless, God bless. You want to come mamaya? Want to join sa recharge? Oh, think. Oh. Sana makasama ka. Kayo, paalam kayo mamaya. Gusto nyo sumama? Sa recharge, sa Burgos. Burgos. Alis tayo ng 5 kung papayagan kayo. Tapos, ang uwi natin mga around kung papayagan kayo. Basta mga ganun, 9-10 ng gabi. Ang uwi. Oo. Parang egg dito, tapos doon naman, recharge ang activity. Parang ganun din sa egg natin. Kayo din? God bless po.